such a disgrace to this family, you bitch! Isang malakas na sampal ang nagpabaling na mukha ko. Ito ang pangkaraniwang linyahan ng mag-inang Vivian at Vanessa sa mansyon ng mga Del Mundo. Sa lakas ng pagkakasampal sa akin ng aking madrasta ay halos matanggal ng aking mga ngipin. Normal na sa akin ang namumura at nasasampal niya. Si Mommy Vivian ay hindi ko tunay na ina. Asawa siya ng aking papa. Ang legal na asawa at ako ay sampid lang sa pamamahay na ito. Ano po bang kasalanan ko, Mommy? Halos maiyak na ako sa pagkagulat. Sobra-sobra ang pagpipigil ko na tumulo ang aking luha dahil ayokong umiyak sa harapan nila. Ayokong isipin nilang mahina ako dahil kailangan kong maging matatag. Abat, pa-inosente ka pang malandi ka? Ano, kunwari wala kang alam, ganun ba? Nanggigigil na sabi ni Mommy Vivian kasabay ng pamumulirat ng mata. Sige Mom, give her the lesson she deserve. Mga agaw yan. She's a whore. Galit na galit din ang half-sister kong si Vanessa. Si Vanessa ang pangalawa. Mas matanda siya ng 2 taon sa akin at minsan ay hindi ko siya naging kakampi. Bagkus ay numero 1 kaaway ko sa buhay. Hindi ko naramdamang naging ate siya sa akin kaya hindi ko rin siya tinatawag na ate. Ano bang nangyayari, Vanessa? Hindi ko kasi maintindihan. Naguguluhang tanong ko. Stupid ah! Pagkatapos mong agawin si Michael na boyfriend ko, saka ka magmamaang-maangan? You dare to deny it, huh? Maarteng tanong ni Vanessa. Michael Suarez? My groupmate? We just discussed our thesis. It's a group project, Vanessa. What's the matter with that? Ganting tugon ko. What's the matter? Aba talagang pinaninindigan mo? Inis na inis sa Vanessa at halatang pigil na pigil akong sabunutan. Huwag niyang subukan kasi hindi ko siya uurungan. Mommy, hindi po totoo yun. Sabi ko kay Mommy Vivian. Inahas mo ang boyfriend ng kapatid mo. Huwag ka na magpaawa effect dahil hindi tatalab sa akin yan. Bulyaw nito. Wala po akong ginagawang masama, Mommy. Groupmate ko lang po siya. Isang sampal na naman ang inabot ko. Ganoon naman lagi. Wala akong boses sa bahay na ito. Unlimited ang sampal at pananakit nila sa akin at hindi pinapakinggan ang katwiran ko at hindi inaalam ang totoo. Nakipag-break sa akin si Michael dahil sa'yo. Hiyaw ng galit na si Vanessa. Bakit kasalanan ko? Baka naman ayaw na sa'yo. Di naman siya naliligaw sa akin at kung sakali man, wala kong balak sagutin siya. Hindi ko siya gusto. Hindi ko rin alam na boyfriend mo siya. Di ba yung anak na kapatid ng boyfriend mo? Mahabang litanya ko. Ano na naman ba yan? Sigaw ng aking amang si Don Bernard. Ito kasing bastardo mo. Napakalandi. Inasang boyfriend ni Vanessa. Si Michael Suarez na anak ng isa sa ating mga stockholders. Sagot ng Mommy Vivian. Believe me, he didn't do anything. I don't know what they're talking about. Michael is not my friend. He's just my classmate and my thesis partner. Pagtatanggol ko sa sarili. Hindi ko naman po mapipili kung sino papareha sa akin dahil nagbunutan kami. Even sina Dex ay hindi ko po ka-group. Tama na yan. Maotoridad na saway ng aking ama. Janice, go to your room at ayusin ang sarili mo para sa dinner. Tanging-tango na lang ang naisagot ko sabay takbong paakyat ng kwarto. Pagsarado ng pinto ay nanghihina ako napasandala at kusang nahulog ang masaganang luha na kanina ko pa pinipigilan. Lahat ng buhay to, parati na lang ako na walang kamalay-malay. Gigil na sabi ko sa harap ng salamin sa loob ng banyo habang patuloy pa rin naglalandas ang aking luha. Third person POV. Siya, si Eunice Del Mundo, the only beautiful daughter of an architect magnate, Don Bernard Del Mundo, ang nagmamay-ari ng Del Mundo Construction Firm, isang architectural firm na itinayo ng kanyang mga magulang noong 1970 sa maunlad na lungsod ng San Antonio na nakakasakop sa bayan ng La Esperanza. Ang La Esperanza ay hango sa pangalan ng kanyang Lola Esperanza. Ipinangalan ang bayan sa kanya sa dami ng kanyang nagawang pagpapaunlad dito. Si Don Bernard ay may lahi ding Amerikano kaya maganda ang kutis nitong mamula-mula pag naiinitan.
Iba ang ganda ng dalaga at ang kutis ay porselana. Minana niya sa inang may Spanish beauty. Mestiza, matangos ang ilong at maninipis na mga labing hugis puso. Her almond shape and amber color eyes are so expensive. Yun bang tititigan mo lang siguradong mapapaibig ka na. Ang mga buhok ay makakapalang strand, mahaba, makintab at bagsak na kahit hindi suklayin ay kusang umaayos. The only beautiful daughter, kasi pangit naman sa Vanessa. Yun bang kailangan pang umeffort ng todo-todo para gumanda, kahit makinis naman siya at kayumanggi ang balat, katulad ng kapatid niyang si Vincent. Pareho silang nagmana sa ina na lehitimong dugong Pilipino. Morena ang kutis. Malayong-malayo talaga sa features ng dalaga sa mag-iina, kaya halata talagang hindi siya nito kapamilya. She is on her 4th year in college, while Vanessa is on the 2nd dahil nakailang lipat ito ng kurso. She is taking up architectural design, while Vanessa is an engineering student pero laging pasang-awa. Nauna na itong kumuha ng accountancy ngunit first year pa lang ay bumagsak na kaya huminto at tumigil muna ng 1 taon. Sa Vanessa ay mahina ang ulo, tamad mag-aral, a very happy-go-lucky who doesn't care about the future, just spending money on expensive clothes and bags. Eunice, on the other hand, is very simple na kinaiinggitan at kinabubusitan ng marami, lalo na ng mga classmate na babae dahil halos lahat ng lalaki sa campus ay napapaibig sa kanya kahit wala siyang gawin. Paano pa pag nangitian ka? Malalaglag ang brief ng beauty niya. Ang kanyang ganda ay nakakahalina kaya ang mga classmate niyang babae ay may natural na galit sa kanya. Idagdag pa ang bilugang katawan, maumbok na dibdib at bewang na kitang-kita ang korte. May mapuputi at pantay-pantay na ngipin. Puro lalaki ang kanyang mga kaibigan kaya malandi ang tingin sa kanya ng halos lahat ng tao. Anong magagawa ko kung ayaw ng girl sa akin? I will not waste my time on them. Kahit na may ilang nakikipagkaibigan dahil lang sa intensyon na mapalapit sa mga kabarkada ko. Katwira ni Eunice sa sarili. Umiiyak ito habang naliligo sa banyo, or rather, hagulhol sa sama ng loob. What did I do to deserve this? Pinipilit kong ipakita na hindi ako ganoong klaseng tao, ngunit kahit anong gawin ko, iisa ang tingin nila sa akin. Malandi, popo, mana sa ina. Alam naman niyang hindi siya tanggap sa bahay na ito. Tanging si Kuya Vincent niya lamang ang nagturing sa kanya bilang pamilya. Siya ang panganay na anak at currently employed na din as engineer ng kumpanya ng Del Mundo Construction Firm. Mama, napakadaya mo, tiniwan mo ako agad mag-isa. Ayon kasi sa kwento ay namatay ang kanyang ina sa panganganak. Napakasakit para sa kanya na sa kabila ng lahat ng ginagawa niya ay hindi pa rin siya na-appreciate ng ama. She doesn't fail. Madalas pa nga ay nasa highest honor ito. Valedictorian at ngayon ay Dean Solicitor sa college pero ni minsan hindi umattend ang daddy niya sa mga recognition at graduation upang magbigay parangal sa kanya. Umiiyak pa rin ang dalaga hanggang makatapos maligo at inaayos ang sarili sa harap ng salamin. Pagod na akong umiyak. Sabi ng naghuhumiyaw niyang isip. Maya-maya pa ay may mahihinang katok sa pinto. Iha, halika na, kakain na. Bukod sa kapatid ay si Manang Lina na lang din ang kanyang kakampi at nahihingahan niya ng sama ng loob sa tuwing masasaktan. Huwag ka nang umiyak. Manang. Maluha-luha niyang sabi. Shh, Iha, tama na at baka mapasukan ka pa ng daddy mo at masamunan ka lang ulit. Tama na, anak. Sa narinig ay pinunasan niya ang luha at nang kumalma ay sumama na siyang pababa para sa hapunan. Bumaba na sila ni Manang Lina for dinner. Kompleto na lahat sa hapag. Princess, upo ka na di. Hindi na natapos ni Vincent ang sasabihin nito nang makita ang mukha niya. Who did that to you? Vanessa, is it you? Kunot ang noong tanong ng kanyang kuya sa kapatid. Oh, ako na naman? I didn't do that. Ismid dito habang sinasagot ang kapatid. Kamping-kampi ka sa bastardang yan at laga ko pinagbibintangan mo. Have you forgotten that I am your real sister here, kuya? Nakasimangot na dugtong pa nito. Pareho ko kayong kapatid, Vanessa. Mom, is it you? Lingon ni Vincent sa ina. She deserved that. Ang landi kasi.
Nakairap na sagot ng madrasta. Masyadong malapit sa mga lalaki. Hindi ako magtataka isang araw uuwi yan na buntis. Malandi. Hindi pa nga nagkaka-boyfriend yan eh. Pagtatanggol ng kanyang kuya sa kanya. Stop accusing her because she's not like Vanessa. She never get out partying unlike Vanessa. Nakakailang boyfriend na. Wala namang matiro. What? Ako na naman kuya? Seriously? Lahat na lalaki sa campus, shotan yan? She's such a whore. Maarteng komento ni Vanessa. Si kuya kinakampihan na naman ang bastardang yan. Lagi na lang ako ang masama. Minsan talaga iniisip ko mas mahal mo yung bastardang yan kuya kasi sa akin eh. Shut up Vanessa. Ikaw nga itong papalit-palit ng boyfriend, di ba? Hindi naman niya kasalanan liguin siya kasi maganda siya at mabait. Sabi ni Vincent. Tama na yan. Huwag kayo magtalo-talo sa pagkainan. Mataas na boses ng Don. Naiingayin ako sa inyo kaya tumigil na kayo. Lahat ay natahimik sa sigaw ng ama. Ngunit si Vanessa ay hindi makapagtimpi. Daddy naman eh. Ako na lang kasi lagandihado dito. Pagmamaktol ni Vanessa sa ama na sinasabayan pa ng pagpadyak ng paa. Are you okay? Tanong ng kuya niya pagbaling sa kanya. Yes kuya, okay lang ako. Malungkot na tugon niya. Who's the guy this time? Michael Suarez. Sabi ni Vanessa. That good for nothing guy? Hindi ko yata nabalita ang boyfriend mo yun. Hindi naman siya yung kasama mo last time sa opisina. Kunot noong tanong ni Vincent sa kapatid. Kumain na kayo. Muling awat ng ama nang may pagbabanta na sa tingin. Nanahimik na ang lahat dahil kundi sila susunod ay malamang na malalagot sila. Iba kasi ang ugali ng Don. Nananakit pag nagagalit. Pagkatapos ng dinner ay dumiretso na si Eunice sa garden. Dito siya tumatambay sa tuwing masama ang loob. Ibang kasiyahan ang naibibigay ng mga alagang halaman sa kanya sa ganitong sitwasyon. In fairness sa ama niya ay sinusunod naman lahat ng hiling ng bunsong anak. Malaki din ang allowance na pumapasok sa account niya kahit paano ay nakakaipon si Eunice. Lahat ng halamang gusto niya ay binibili nito basta may bago. Pinadadala niya sa ama ang picture at siguradong ilang araw lang ay dadating na ang halamang hiniling niya kahit pa hindi sila gaanong nag-uusap lalo sa loob ng mansyon. Para bang ito na lang ang paraan ng ama para makabawi sa anak. Anak na hindi niya mapakitaan ng pagmamahal. Pero sa kabila ng luhong na ibibigay nandun, ang hinahanap niya ay kalinga ng ama. Yun sanang maipagtatanggol man lamang siya sa anak at asawa nito. Ilan sa mga paborito niyang mamahaling halaman ay ang Monstera Deliciosa Albo at Aurea Monstera Thicons. Paraiso Verde, Jose Buono, Tricolor Wave of Love, Variegated Alocasia, Gumamelo Collections na may iba't ibang nagagandahang bulaklak, Green Dragon at Fiddle Lime, Silver Sword, Crocodile Tail, Orchids Collection, Ring of Fire at ang variegated na uri nito, Florida Ghost, Mint, Green at Beauty, Epi Albo, Mint at Arid, Photos Collection lalo na ang Mandula at Marble, Sisus Brazil at napakarami pang iba. Halos puno na ng halaman ang paligid ng gazebo. Pinagawan siya ng ama ng sariling personal space sa tabi ng kanilang mansyon. Nakabili ang ama ng maliit na lupa sa gilid bahay kung saan may gazebo at sinabihan nandun ang mag-ina na wag na pakikialaman ang lugar na iyon. Kaya sa takot ng dalawa ay hindi man lang nila nagagawang silipin ang lugar na iyon. Isa pa ay walang hilig sa halaman ang mga ito. Wala din silang kakayahang kumontra sa kagustuhan nandun. Hinis POV. Princess, kumusta ka? Nagulat ako sa pagpukaw ni kuya sa pagkatulala ko. Ano bang nangyari? Kwento na. Pagdating ko, sinalubong ako ng sampal ng mommy mo. Inagaw ko daw yung boyfriend ni Vanessa. Hindi ko nga alam na boyfriend niya iyon at nakita lang niya na nagde-discuss kami ng para sa thesis. Presentation ko pa naman bukas. Tapos namamaga yung pisngi ko. Mahaba akong litanya. Sorry, princess. I wasn't able to protect you. Sabi ni kuya habang tinatapik ako sa balikat. It's okay kuya. Not your fault at all naman. Tara na, bumalik na tayo sa loob. Baka magkasakit kayo, malamig masyado dito. Tumayo na ako at naglakad kami ng kuyang papasok sa bakuran ng mansyon nang magkaakbay. May maliit lang kasing daanan patawid sa kabila. You know kuya, I am hoping that there will be an opportunity for me to leave this house
This is hell. Naiiyak ako habang sinasabi ito. Oh, princess, don't think about it. Hayaan mo't pagsasabihan ko, mommy. Baka sa'yo pa mabunto ng init ang ulo niya kaya wag na lang. Don't do that. Hayaan mo na lang, ha? Don't worry, I can handle that. Mali pa rin ang saktan kanila. Kibit-balikat na lang ang naisagot ko. Dumiretso na lang ako sa room dahil ayaw kong makasalamuha pa sa kanila. Maaga na din akong natulog dahil bukas ay kailangan kong paghandaan ng thesis defend namin. Third person POV. Mommy, I've heard that bastarda telling kuya that she wanted to leave the house. Maarteng sumbong ni Vanessa sa ina. Lingid sa kaalaman ni Eunice ay nadinig pala ni Vanessa ang sinabi nito sa kapatid. Eh di mainam nga umalis yan dito dahil hanggat nandito yan, hindi ka mapapalapit sa daddy mo dahil laging siya ang magaling. Natutuwang komento ng ina kay Vanessa. Eh paano ang daddy pag pinaalis natin yan? We both knew that dad will think na tayo ang dahilan. Gagawa ko ng paraan. But while she's here, I'll make her life miserable like what her mother did to me. Anas ni Vivian. Sa school, kinabukasan ay maaga siyang pumasok. Good morning, my friend. Bunga ni Dexter at Juancho. Sunod na rin bumati sina Alvin at Luis. Sila ang mga close friends at classmates niya. Lahat sila ay gwapo at matipuno. Mga campus crushes. Maiwan ko muna kayo at 30 minutes from now ay magdadefend na ako. Sige, good luck. Sabi ng apat niyang tropa. Kinakabahan ang dalaga habang papalapit ang oras pero pinaghandaan niya ito kaya sigurado siyang makakapasa siya dito. Pagdating sa room ay nandoon ang lahat ng teammates niya at mukhang siya na lamang ang hinihintay. Group 3, you may start. Announce ng isa sa kanilang professor. Who will present? Sa narinig ay tumayo na ang 5 miyembro at nagsimula ng magsalita ang dalaga. Good morning everyone. My name is Eunice Del Mundo. I am the group representative and we will be discussing the modern architecture. Panimula ng dalaga. Modern architecture is the architectural design which was characterized by an analytical and functional approach to building design. Buildings in this style are often defined by flat roofs, open floor plans, curtain windows, and minimal ornamentation. It is also called Modernist architecture, was an architectural movement and style that was prominent in the 20th century. Kasabay ng discussion ay ang slide na ginawa niya ng ilang araw. Mahaba-haba din ang naging discussion. Very well done, Mr. Mundo. You may leave now, Group 3. Paglabas ay naghihintay na ang tropa niya. Ano, let's celebrate? Tanong ni Dexter. Celebrate? Eh, hindi pa nga natin alam ang result. Sagot ni Eunice. Sus, Eunice! Si Eunice Del Mundo babagsak? No way! Malamang ikaw pa ang high score niyan. Pagmamalaking sagot ni Luis. Tara na nga. Nakangiting sabi ng dalaga. Treat niyo ako ha. Mabuti naman at hindi sila nahirapang masyado dahil wala namang masyadong tanong. Sa kanilang apat, sa Dex ang pinaka-close ni Eunice at pinakamabait. Si Cho naman ay makulit at mapang-Alaska. Si Alvin ay womanizer at si Luis na may dimple ang matalino at masipag. Kaya balance ang pagkakaibigan nila. Iba't ibang ugali pero binabantayan ang bawat isa. Sinong nakabunta sa'yo at ayaw ka panagutan? Si Del Mundo ba? Dumadagundong ang boses ni Rafael sa buong mansyon. Kuya, please. Don't hurt Vincent Del Mundo. Wala siyang kasalanan. Hindi siya ang ama at hindi ko siya boyfriend. Umiiyak na sabi ni Athena habang hawak sa braso ang kapatid. The Miranda's head of the family is Rafael Miranda. Matalim ito at malupit sa negosyo, sa babae, lalong-lalo na sa kaaway ng pamilya at katunggali saan mang larangan. Si Ryan naman ay ang pangalawa sa magkakapatid na nakakatulong niya na din sa pagpapalago ng negosyo at si Athena ang bunso nilang kapatid. Athena still remembers the night of her 18th birthday. No one in town came, even her classmates. She invited everyone but only Vincent Del Mundo came with his sister, Vanessa. Karamihan sa bisita ay mga kamag-anak from Manila at sa Karatig lalawigan. Takot ang mga tao sa kanilang pamilya or rather sa kanilang panganay na kapatid.
Takot na takot si Athena na baka saktan ng kapatid ang nag-iisang taong naging totoong kaibigan niya. Mula pagkabata ay wala siya naging kaibigan dahil takot sa kanyang pamilya. Pag-aari nila ang Miranda Empire na nakatayo sa lungsod ng San Martin na sumasakop sa bayan ng Verde, Miranda, kung saan nakatayo ang kanilang mansyon na minana pa nila sa kanilang mga ninuno. Halos kalahati ng bayan ay pagmamay-ari nila. Ang Miranda Construction ang mahigpit na katunggali ng Del Mundos, mga naglalakihang kumpanya sa larangan ng architecture and engineering. Ngunit ganoon pa man ay hindi pa nagtatagpo ang landas ng dalawang imperyo dahil magkaiba naman sila ng lungsod na pinagaharian. Hindi mo boyfriend pero lagi kayo magkasama? Natauhan si Athena sa pag-isip ng muling nagsalita ang kapatid. Dahil sinabi ko na sa'yo na wala naman akong kaibigan kundi siya. Siya lang ang may lakas na loob na kaibiganin ako. Sa tingin mo, kuya, bakit? Because he's the only one who is not afraid of our family. Napasalampak sa Athena sa sahig dahil sa panghihina at sama ng loob. Oh, kung ganun, who was the man? Muling bulyaw ng kapatid. Bakit hindi mo iharap sa akin? Nawala lang ang atensyon ni Rafael nang may tumawag sa telepono. Nilapitan ni Michael ang dalaga at tuluyang itinayo. Naging mahigpit naman ang pagkakakapit ni Athena sa binata. Gusto mo bang kausapin ko ang kapatid mo? Umamin ka na, Athena, please. Bulong ni Michael. No, please, Michael. Just let me. Hindi naman ako magagawang sakta ni kuya. Sagot ni Athena ng pabulong upang hindi mahalata ng kapatid. Hindi ko kayang makita ang ganito. Ayoko nagkakagulo kayo ni boss. Dugtong ni Michael. No, please. Listen to me. Hindi ako aamin. Matinding pakiusap ni Athena at wala namang magawa sa Michael. Ano na, Athena? Who is that dumb man? Kuya, please. Ayoko saktan mo siya. Ako ang mamawalay sa kanya bago ko pa malamang buntis ako dahil kilala ko kayo at alam kong hindi siya papasasaurin ng tao na gusto niyo. Kuya, nagmamakaawa ako. Leave my baby's father alone. Look for the whereabouts of that Del Mundo. I want to know everything about them. Report immediately. Malakas na utos nito kay Derek. I guess it's time to know them personally. Tumayo si Athena at buo ang paninindigang sinabi. Kuya, if you don't leave Vincent and my father's baby alone, I swear, I will kill myself. Pagbabanta nito sabay talikod at umakyat papunta sa kanyang silida. Wala naman siyang balak gawin iyon. Tinatakot lang niya ang kapatid. Athena, bumalik ka rito! Sigaw ni Rafael. Shit! Ngunit hindi pinansin ni Athena ang kapatid at tuloy-tuloy lang sa mabilis na pag-akyat. Dahil maagang namatay ang ama, si Rafael na ang tumayong padre de pamilya sa murang edad. Sa angking talinong taglay ay napaunlad nito ang negosyo ng pamilya. Dahil dito ay naging dominante siya at lahat ng desisyon sa bahay ay ito na ang nagpapasya. Dahil na rin sa galing sa negosyo ay dumarami ang mga kaaway nito. Kaya hindi rin masisisi na protektahan ng mga kapatid lalong-lalo na si Athena na nag-iisang babae at bunso pa. Masakit para kay Rafael na nabuntis ang kapatid ng walang ama at gagawin niya ang lahat upang mahanap at panagutin ang nakabuntis sa kapatid. Sa sinabi ni Athena ay natigilan si Rafael. Napaisip kung dapat nga ba niyang singilin ang mga Del Mundo. Maaari ring nagsasabi ito ng totoo. Hinanap ng mata ni Rafael sa Derek at tumango dito bilang hudyat na ituloy ang kanyang iniuutos. Si Michael naman, sa isang sulok ay hindi mapakali, lalo na at naawa siya kay Athena. Baka makunan pa ito sa sobrang sama ng loob. Gustong-gusto niya nang makialam pero alam niyang magagalit si Athena sa kanya kapag ginawa niya iyon. Umalis naman agad si Derek bilang pagsunod. Kailangan itong ibigay ang resulta sa lalong madaling panahon dahil kung hindi, malamang ay mawawalan siya ng trabaho. Ganoon itong kalupit. What Rafael wants, Rafael gets. Even the impossible things. Ang kanilang ina naman mula nang mamatay ang asawa ay walang ginawa kundi maglibang, magsugal at pumunta sa kung saan-saan pati na sa iba't ibang bansa at iniasa na rin sa kanya ang kumpanya. Napabayaan na nito ang tungkulin sa kanyang mga anak at ang lahat ng ito ay si Rafael ang umako.
Sa kabilang banda ay alam ni Athena na mahal siya ng kapatid at dahil dito, sigurado siya na hindi nito sasaktan sa Vincent. Pero hindi siya nakakasiguro sa ama ng anak niya. Siguradong hindi mapapatawad ng kapatid. Iyon. At yun ang kinatatakutan niya. Maya-maya pa ay kumatok sa pinto ang mayordoma. Iha, pinaakit ito ng kuya mo. Kumain ka na muna at huwag ka na daw umiyak. Makakasama yan sa bata. Gatas, mansanas at butter toast ang nakalagay sa tray. Bahaging napangiti si Athena sa sweetness ng kapatid. Ganito naman lagi ito sa tuwing magkakasamaan sila ng loob. Ito din ang unang umaamo sa kanya. Mahal na mahal din niya ang mga kapatid. Nalaman lang naman itong buntis siya nang bigla siyang masuka habang nag-aagahan sila kanina. Sige po, pakiuwanan na lang po dyan. Salamat po. Pag alis ng kasambahay ay tinawagan niya ang ama ng anak. Mahal, pasensya ka na pero hindi pa itong tamang panahon dahil natatakot ako sa posibleng gawin niya sa'yo. Sorry. Umiiyak na sabi nito sa lalaki. Shh. Sige na, tahan na. Maghihintay ako ng tamang panahon kung kailan ka handa. Handa ako. Kilala ko ang kapatid mo at handa kong isugal ang buhay ko para sa'yo. No, please. Wag. Hindi ko kayang mawala ka. Sige na, ibababa ko na ito at baka biglang umakyat si kuya. Paalam ni Athena sa kausap. Ibinaba niya na ang telepono at binura ang call history. Kailangan niya mag-ingat. Sa kasulukuyan, si Ryan ay nasa US kasama ng ina. Pinatigil muna ni Rafael sa trabaho sa kumpanya ang kapatid para masamahan ang may sakit na ina. Kaya hindi din niya pwedeng sabihin ang tungkol sa kalagayan ng kapatid. Nasa malalim na pag-iisip si Rafael nang maalala ang pinagdaanan sa buhay. Iilan lamang ang nakakaalam ng dahilan ng pagkamatay ng ama. Ipaghihiganti niya pa ito at isa ang Delmundo sa kanyang pinaghihinalaan. Ngunit naging busy siya sa pagpapayaman at paggawa ng pangalan kaya siya naging untouchable. Pinaghahandaan din niya ang araw na siya naman ang patayin ng mga gumawa ng masama sa kanyang ama. Kaya nag-aral din siya ng martial arts pati na ng paghawak ng barila. Isa pa sa kanyang katangian ay ang angking kugupuhan at madalas na babae ang lumalapit. Wala pang nakakahinding babae sa kanya. Hindi na mabilang sa daliri ang mga babaeng naikaman niya. Pero maingat si Rafael at walang nabuntisan sa mga naging girlfriend niya. Or should he say, parausan. Ang nakaraan. Sir, ang papa po ninyo! Tumatakbong tawag kay Rafael ng tauhan. Kasalukuyan silang nasa kuprahan dahil Sabado, ang araw ng pagbisita sa taniman. Isa mang lehitimong inhinyero ang ama ay hands-on pa rin ito sa pagpapalago ng lupain dahil hindi niya kayang pabayaan ng mga taong umaasa sa kanilang sakahan. Napakasipag ng ama na siya niyang iniidolo. Sadya din siyang isinasama ng ama upang matutunan niya ang pamamalakad sa bukid. Taniman ito ng palay at iba't ibang gulay. May koprahan din at isa sa produkto nila ang tuba. Ano nangyari? Nahintakutang tanong ng batang amo. Sinuksak po sa Don Ramon, sir. Nanginginig ang tauhan at hindi malaman ang gagawin. Ano? Biglang huminto ang mundo sa kanyang nadinig. Papa! Mahinang anas ni Rafael kasabay ng pagtulo ng luha. Wala na po ang papa niyo! Umiiyak na sabi ng kausap. Hindi! Sigaw niya at parang pinagsakluban ng langit at lupa ang binata. Huminto ang oras at bigla na lamang siyang pinanghinaan ng tuhod. Sino pong may gawa? Kahit natularo ay nagawa pa ring maitanong ng batang si Rafael. Hindi po namin alam dahil natagpuan na lamang po namin siyang walang buhay at nakahandusay sa may damuhan. Hanapin niyo kung sino man yun! Sigaw nito sabay takbo sa kinaroroonan ng ama. Hinahanap na po sila. Tatawagan ko na po ba sa senyora? Tanong ng tauhan na sumunod na sa kanya sa pagtakbo. Huwag! Ako na! Huwag ninyo ipapaalam na pinatay si Papa. Humanap tayo ng ibang idadahilan. Opo, sir. Kayo po ang bahala. Sino ang huli niyang kausap kanina? Bago daw po iwan ng tauhan kanina ay kausap sa telepono si Dan Bernard Delmundo dahil magsososyo sila sa negosyo. Pero maayos naman daw po magkausap kanina. Wala naman daw pong pinagtatalunan.
Pero noong isang linggo, sir, na nandito si Don Bernard, ay medyo nagkairingan sila. Tungkol saan? Hindi ko po sigurado pero ang nadinig ko po ay bakit hindi daw ilabas ang katotohanan. Umalis po si Don Bernard na parang masama ang loob sa papa ninyo. Del Mundo. Mahinang anas ni Rafael. Hindi makakalimutan ni Rafael ang pangalang ito. Sir, hindi naman po siguro sila ang may gawa dahil matagal na silang magkaibigan ng papa nyo. Sa pa, ayos naman po ang kanilang samahan. Kilala po namin si Don Bernard at maayos naman namin siyang nakakaharap paminsan-minsan.